victories for our team. At syempre mas tumitibay ang kanyang loob dahil nga she was really depressed a few weeks back nung naglunsad ng opensiba ika nga sa media ang pamilyang Bautista. At ito siguro ay binati ng mas malugod ni Miss Manahan matapos kaming idemanda pa. Idinimanda siya ng pamilya Bautista dahil di umano sa pagsisinungaling at kami rin namang mga abogado niya ay sinampahan ng kaso na kami pa raw ay tumutulong sa pagsisinungaling ni Miss Janelle Manahan. Okay, ilang araw na lang ba o linggo ang bibilangin natin with this development, attorney, para makabalik dito si Ramona sa Pilipinas? Well, ang bola ngayon ay magiging nasa korte ng Malacanang. Kung paunlakan naman kami sa aming munting hiling, kung pinapakita ng ating mahal na Pangulo na siya ay sincero sa kampanya niya upang reformahin ang judicial system, sana naman ay katigan niya ang munting hiling ni Miss Janelle Manahan na naghahangad ng katarungan. So ang bola po ngayon ay nasa Malacanang at umaasa kami na kahit na isang papel lamang at isang sulat ng ating Pangulo ay may paerating niya ang mithiin o ang patakaran ng ating bansa na ang mga taong sangkot sa malalagim na krimen tulad ng pagpatay ay hindi makakatakas sa lambat ng hustisya ng ating bansa. Okay, maraming salamat, Tony R.G. Guevara po, abogado ni Janelle Manahan. Maraming salamat din sa iyo, Igan. Sa kabilang panig naman, makapanayam natin si Atty. Jeffrey Hepte, ang abogado naman ni Jerilyn Magsaysay, ina po ni Ramona Bautista. Atty., good morning. Good morning po. Reaksyon niyo po rito sa gagawing pagdulog ng kampo ni Janelle Manahan mismo kay Pangulong Noynoy para mahulit mapauwi sa bansa si Ramona, gayong ito'y nasa tinatawag na red notice list na, Atty. Uno-uno po, Ikan, yung ginawa po ng korte na binanggit po ni Atty. R.G. Guevara na kinansela po ang passport, meron po kaming itinulog po na request sa korte upang ibaliktad o i-reverse yung kanilang ginawa. Okay. Kasi ang aming punto, hindi tama po na basta na lang kakansela yung passport na hindi agad bibigyan ng tinatawag na due process si Ramona. Tungkol naman sa request nila sa Malacanang, karapatan po nila yun na gawin. Pero ang amin mo, meron po rin kaming mga akpang na gagawin para maprotektahan po ang interest ni Ramona sa pamamagitan ng request dun sa Interpol na mabuti nilang at masusi nilang pag-aralan yung paglagay mismo sa kanya sa red notice list. Okay, may protesta ba kayo doon na isasagawa, Atty.? Opo, sir, pero ang kailangan munang gawin namin po yung sa korte mismo kasi doon nagsimula po lahat ng sinasabing usapin, yung pagka-aresto, yung pagka-issue ng cancellation ng passport. Kaya doon muna kami tumulog po, Ginong Igan. Opo, masama ang loob dito ng nanay nitong si Ramona, di ba? Maintindihan niyo na po, Igan, kasi siyempre anak niya po yung involved at saka naninigan po sila na walang kasalanan po si Ramona. Pero siyempre, hahayaan natin muna yung proseso ng batas na humiral po. Paano yung proseso nga po na maalis siya sa listahan nito? Kasi pag red notice, di ba, ka-level mo na mga terorista eh. Yun nga po, medyo yun ang aming i-request po na pag-aralan po ng Interpol po bakit nalagay sila kasi ang kategorya po ni Ramona po hindi na, masasabi natin siguro understandably fugitive siya po. Sa batas. Pero para i-kategorya ho siya na terorista siguro obvious po na hindi naman siguro pwedeng ihambing siya sa terorista po. Pero bago ba siya nalagay dito sa red notice list, meron bang indikasyon na bumalik siya ng Pilipinas at makilahok dito sa kaso sa korte, Atty. Hepte? Igan, ino-obserbahan lang po ni Ramona po yung pangyayari po dito sa korte sa Parañaque. Ang kanya paniniwala po kapag nabigyan na ng hustisya yung lahat ng mga kasama niyang inakusa na hindi talaga dapat ikinulong, haharap at haharap po siya sa sinasabi nating paglilitis po.
Sa kayo ba, may komunikasyon kayo sa kanya at nasa Turkey pa siya, Attorney? Ang may communication po ngayon po ay si Miss Genevieve po. Ay, nanay. Oh, okay, maraming salamat po at good morning, Attorney. Maraming salamat po, Igan. Attorney Jeffrey Hapti po, abogado ni Jeneline Magsaysay. Sa ibang balita, 50 pesos na flag down rate sa taxi. Hiling ng ilang operator dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero tutol ang ilang driver ng taxi. Sa halip daw na taasan ng flag down rate, ay babaan na lang ang kanilang boundary. Narito ang report ni Rafi Tima. Mula raw nung huli silang magtaas ng singil noong 2010, tumaas na rin daw ang gastusin ng mga taxi driver at operator sa produktong petrolyo. Kaya naman mula 40 pesos, gusto ng isang grupo ng taxi operators na gawing 50 pesos na ang flag down rate sa taxi. Bukod sa 10 pisong dagdag sa kasalukuyang flag down rate, piso ang hiling nilang taas singil sa kada 300 metro. Nung nabigyan kami ng fare increase noong 2010, ang presyo ng auto LPG was 24 pesos, 24 pesos. Ngayon, 40 na. Halos dumoble na. Gayunman, ilang taxi driver na aking nakausap ang tutol mismo sa mungkahing dagdag singil. Ang pasahero naman, nababawasan kasi sabihin ng pasahero, ay wala na, mag-commute na lang tayo sa jeep na lang tayo. Makontrol yung gas. Kasi doon talaga kami nahihirapan. Saka yung boundary, medyo babaan sana. Mas mainam daw kung ibaba na lang ang singil sa boundary ng mga taxi operators na naglalaro mula 800 hanggang 1,600 pesos kada labas ng 24 oras. Pero ayon kay Suntay, sila mga operator naman daw ang mahihirapan dahil sa mahal ng maintenance ng taxi. Kasi kung ibababa pa natin yung boundary para lang mas malaking kitain ng driver, baka mas maganda pang magsala na lang rin, ibenta na lang yung mga sasakyan at wag na i-operate. Mahirap mag-operate ng palugi. Ang ilang paserong aming nakausap, hati naman ang opinyon. Masyado mataas. Jeep na lang. Mas okay pa yun. Mura-mura. Okay lang. Kasi tumataas din naman yung yung gasolina. So, parang maiintindihan naman. Sa susunod na linggo na, isusumite ng mga taxi operators ang kanilang petisyon sa LTFRB. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Sumunod na rin po ang kumpanyang Shell sa oil price hike na sinimula ng ibang oil companies. Simula ngayong alas 6 ng umaga, 50 sentimo kada litro ang kanilang dagdag presyo sa kanilang unleaded at premium gasoline at maging sa diesel. Habang 60 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng regular gasoline at piso kada litro sa kerosene. Nagtaas din po ng 7 piso kada kilo ang presyo ng LPG ng Shell. Katumbas yan ng 77 pisong dagdag sa kada regular na tangke. Ang panibagong oil price hike ay epekto pa rin daw ng paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Mga kapuso, opisyal lang pumasok ang summer season. Kaya naman agad nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa mga sakit na maaaring makuha sa panahon ng tag-init. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Ilabas na ang payong, shades at iba pang proteksyon sa init ng araw dahil ayon sa Pag-asa, summer is officially it. Siyempre, kasabay ng pagpasok ng summer, ang iba't ibang diskarte ng mga Pilipino para labanan ng init. Hindi na kayo siguro magtataka kung bakit kumakain ako ng halo-halo ngayon. Sa sobrang init kasi ng panahon ngayon, ito ang karaniwang diskarte ng mga kababayan natin para malagpasan ng tag-init. Pero hindi lang ako ang naghahalo-halo dito sa kalsadang to. Kasama natin ang mga Golden Girls na sina Nanay Emma at sina Nanay Jovita. So Nanay, ano ang hawak ninyo ngayon? Halo-halo. Halo-halo. Ba't po kayo naghahalo-halo ngayon? Kasi mainit ang panahon ngayon. Ano po bang nararamdaman ninyo kapag tag-init? Siyempre, nainitan tayo, masakit sa ulo, at saka parang hindi ka komportable sa sobrang init. Diba? Thank you po. Enjoy nyo. Halo-halo po ninyo. Hindi lang halo-halo ang pwedeng inumin o kainin kapag mainit ang panahon dahil dito sa buong kalsadang ito sa San Juan ay hindi lang mga halo-halo stand kundi iba pa rin mga pwedeng inumin at kainin para malagpasan ng tag-init. Tara! Sa Quezon City naman, kahit hindi pa weekend, ipinasyal na ni Nanay Honey mga anak at apo sa swimming pool malapit sa kanila. Pupunta kami dito para mag-enjoy. Tapos, mabawasan yung stress. Inabutan ko rin nagpapalamig sa pool ang mag-asawang sina Rolando at Teresita na di na raw matiis ang sobrang init. Medyo mahina ng katawan.
kailangan konting lamig para babalik yung resistensya na gusto. Dito sa Metro Manila, inaasahang maglalaro ang temperatura mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Pero dahil umiiral pa rin ang La Nina, asahan pa rin daw ang mga pag-ulan. Meron din ng pag-uulan pero inaasahan natin mga isolated ng pag-uulan dito sa Visayas at sa Mindanao. At huwag natin kakalimutan ay nandito pa rin yung epekto ng La Nina. So, ang maapektuhan niya dito sa eastern section. Dahil posibleng sala sa init, sala sa lamig ang summer 2012, paalala ng DOH mag-ingat sa mga respiratory diseases gaya ng ubot-sipon. Gayon din sa mga sakit tuwing tag-init tulad ng heat stroke, dehydration, skin rashes at diarrhea. Dala na rin ang panahon, of course. So, pag mainit, you lose a lot of fluids. So, napaka-importante na meron tayong baon tubig. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Exclusive, 2 motorsiklo at